Doon natin na itong stop plug, yung kakabit natin, temporary. Yan. Para wag mag-backflow. Para naman yung mga kababayan ni Mayor dito sa Paco area, wag bahain, lalo-lalo na sa Pasko. Like ngayon, hanggang December 11 ang high tide. So maraming areas. Ilang barangays mo, Mayor, affected sa buong Paco, pinakamahan. Nagre-reklamo na yung mga constituents. Lalo sa tabi ng ilog. Kasi hindi naman binabaha yun. Kung nasira yung floodgate, ano na. 3 weeks na akong nagsasakripisyo yung mga taga-Paco. Baka lang sakali mapabilis din. Our strategy, sir, is maglalagay po tayo ng stop lug. Ang stop lug po, ito yung mga steel frame na stop lug na galing din po ito. Para hindi mag-backflow. Para hindi po mag-backflow. Ang naging dahilan po ng pagbaha kasi is kung mataas ang Pasig River, ito po papasok sa Paco River. Nagiging sanhin ng pagbaha. With this stop lug na ilalagay po, ito po ang kumbaga magpipigil yung sa difference ng kanilang taas ng Pasig at ng Paco. Gaano katagal nyo ito ikakabit? Okay, sir. Ito po ay how long do we install this? From 1 week to 2 weeks. We have a plan, sir, as recommended by the consultant. Yeah, we prepared this repair schedule. First 2 weeks is the emergency repair to prevent speculation from the plastic. No, the stop, the back, yung backflow, Yeah. ilang araw yun? Okay. How long do you intend to, or your plan to install this Yes, sir. stop plug? So Actually, sir, that the flood water will not go into the Temporarily. temporary. Yeah. Yes, sir. Mayor, the temporary stop lug po can be placed in 1 week. Yeah. Meaning meron na po tayo rito dalawa. We intend to place 4. Kasi po ang taas ng But tubig. you already manufactured the metal? Yes, sir. Ready na? Yes, sir. Nung panahon po na akala natin ay walang nangyayari, we are fabricating this in the contractor's Oh, yard. kasi 3 weeks ago, That's right, sir. pinanganak ko That's siya. right. I went there Yes, sir. and I assure yung Yes. mga taga-Paco Yes, sir. na nakausap ko si Chairman Artes at saka si Secretary Pitts na ayusin. Yes, sir. Alam mo, hindi mo masisisi yung mga taga ron. Nagkakasakit na yung mga magkakapit-bahay. Wala namang ulan, may baha. Yes, sir. But Anyway, anyway, lang sa accessibility. can you really assure the people of Manila, especially the Paco area, Yes, sir. in 2 weeks, temporarily, Stop lug. walang baha? Wala pong backflow. Walang Backflow, backflow? yes, sir. Hindi, ang dahilan ng baha, backflow. Backflow, that's right. Yes. sir. Oh, tapos, yung damage sa floodgate naman. Okay. Ah, Ang mechanism po ng pagpapagawa o pagre-repair natin is once we put the stop lug, wala na pong papasok na tubig. Kung tumaas man ang tubig ng Paco, nandiyan po ang MMDA. At a certain elevation, they will pump it out. I think 11.8 or something. Kasi yung 11.8, may mga barangay na pong binaba. 671, 672, and 674. yes. MMDA po magte-take care doon. Now, how do we take the repair? Gagawa po tayo rito sa ating pong floodgate ng tinatawag na working platform. Gaya po ng isang sirang vessel o isang barko, we need to place this on top of that. That is the methodology. Why? Kasi po nawala na po sa Kaya muna, anggulo. nilinawin ko lang ha. Tinanggal niyo na ba yung attitude niyo ng phase 1, phase 2, Wala na po sir noon. Wala sir noon. Wala po para dito. Kinakabahan na naman This ako is dyan just sa- a repair sir. Repair lang siya. This is just a repair sir. So Hindi, wala. kahit repair, may Yeah, phase yeah, 1, yeah. phase 2. And we show them the what they call this, the working platform wherein we need to lift this 50-ton gate, the whole of it, and place it on top. You promise 2 weeks, no more backflow. Yeah, we already got the permission from Manila City, so Yeah. hopefully they can install within 2 weeks. No, you say promise. Yeah. Because I'd rather take your promise than the old one. I will try to support contractor. So once na ito po ay ma-lift sir sa ating working platform, then ito po ay i-strengthen, patitibayin. From the previous na bolts lang, patitibayin natin, lalagyan natin ng mga plancha and bracing. And then once it is kumbaga completely leveled and squared, then ibabagsak na po natin ulit dito to restore yung ating pong plug. Pero ano yan, tatanggalin uli yung stop plug. Kasi doon din siya mismo Yes. di ba? Yes sir, that's right. Doon Once pa rin siya. ang stop plug location po is different, Different. from the group. So hindi kailangan po. alisin Hindi na natin. habang kinakabit to. That's So right. you can work separately. Yes. Yes sir, correct.
So that is our Promise 2 commitment. weeks ha. Because I'm gonna tell 2 weeks stop lag, sir, ha? Mayor? Hindi, hindi. I'm telling you, what is important is the immediate act. That's right. That's right. The band-aid solution to lessen the possibility of regular daily flooding in the community is the stop flood. Yes, sir. That we can assure the people of Paco in 1 week. Yes, sir. Makukusyon. Yes, that's right, sir. Tama po. Pero ngayon, kung gagawin flood date, ilan? For the 1, whole of 2, repair. 3, 4, 5, 6, Then- 7, 8, 2 months. Yeah. Yes. By Up to March. Yes. Second week of March. Sige, ang importante lang naman kasi, alam niyo, I'd like to share it to you. Ang importante nalalaman ng tao yun. That's right. Period eh. Para naman may certainty. Kasi pagka ganyan, araw-araw, hindi nila alam kung may mangyayari ba o wala. That's right. Promise ha. March, finish. 2 weeks before New Year. No more flooding. Hopefully, no more flooding. Because of the stop lag. Can you show me? Yes, sir. Yes, sir. Mayor, habang nandito po pala tayo, one issue is this material recovery facility pa yun. Kasi ang ating po train kailangan makalapit doon. Pumayag naman ba sila? Pumayag. Hanggang sa we will restore. Diyan tumagal po. Hindi, you cannot blame them. That's right. That's right, sir. That's right. We have to be cautious. Pero ito kasi nung araw, nung nandito yung military, mas tumagalaga ng ilog namin dito. Itong portion na UN. But anyway, pumayag naman na sila. Pumayag, sir. We have a written request and they approve. Salamat naman. Through Ingatan the- nyo lang yung mga... That's right, sir. Babalik naman nyo yan, di ba? Yes, yes, sir. Yes, sir. We will restore what we request. Halika, pasilip mo nga. We Pilipina. can look at this site po. Ayun yung ano, mismo. Nasira na. Yeah. Kitan siya. Ano yan? Talagang nasira lang na... That is something that we have to look into. Kapag may angat po na. Ano naman malakas ang dito eh? Current or ano tawag dyan? Halo? Kaya nga, tinitingnan nila Yorme, baka may bumangga. Bumangga? Yes, sir, yes. Wala pa. Kasi parang itumbang mo yan. Pressure na ng tubig. Malaking bit. Sige, sige. Then, iaangat dyan. Yung mga bakal na yun, sir, that is actually the IP install na that will serve as the working platform. Diyan po ipapatong. Basta walang kawayan ha. Wala po. Wala po, sir. Wala po, sir. Nakakabahan ako. Wala. RD ha? Yes, sir. Opo. Oo, kawawa na may mga taga-Paco. Mahirap din mamuhay na araw-araw, may kalas. Kaya nanino ha? Yes sir. Pasensya na kayo. Double time. Yes, sir. Double time. May 20 ka ba? Bawat picture, bawat isang araw ha? Dagdag trabaho. Halika na kayo. Good luck sa inyo. Salamat, Mayor. Hindi kami nakasigit. Hindi ko napakalikod po eh. Magandang araw sa iyo, Music Claire at sa inyong taga-panood. Kasama ko po si Yorme. Kami po ay magandang umaga lang. Ay, magandang umaga, Yusik Claire at sa ating mga manonood. No? Magkasama kami ni Chairman dito sa Manila dahil yung isang naging problema noong bagyo ay
plano na for the past 3 weeks, and Chairman Artes taking the lead. Of course, kasama rin natin DPWH at saka yung kanilang mga foreign consultant. Nakakaawa kasi USEC yung mga taga-Paco. Kahit walang ulan nabaha because nasira yung ating floodgate. Andon, thank you. Thank you po sa inyo. Yusek, magandang umaga ulit. So, ito po yung stop log na kakabit natin, Yusek, temporarily para maiwasan po yung pagbaha dito sa Paco habang ginagawa yung floodgate. Opo, sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicle sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng mabuhay lanes. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po in-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung po ating MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung po mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ang ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Yun sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung inyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ng mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parting Rizal, may mga nag-mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at napulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo. At nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi na po maulit. At mamaya po may ocular inspection po tayo